Habang nag-aaral ng physical education sa paaralan ang binatang ito, bigla siyang pumulot ng bato at galit na naglakad papunta sa kabilang grupo ng mga lalaki. Bigla siyang sumugod at hinahampas ng bato ang isang lalaki. Dahil dito, pinagtulungan siyang bugbugin at pinagalitan ng kabilang pamilya. Dumating ang kanyang ina upang umaawat habang bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sa huli, humingi ang kabilang panig ng 60 milyong won bilang bayad sa pagpapagamot at kasunduan. Kung hindi, ipapadala raw siya sa reform school. Ngunit hindi sapat ang maliit na kinikita ng kanyang ina. Tiniyak ni Yeon-gyu sa kanyang ina na siya mismo ang magbabayad nito. Nag-aalala na tinanong siya ng kanyang ina kung paano niya iyon kakayanin. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag ipaalam ito sa kanyang ama, ngunit agad niyang sinabi na hindi niya tunay na ama ang lalaking iyon. Ang tinutukoy niyang ama ay ang kanyang stepfather. Simula pa noong middle school, si Yeon-gyu na ang naging labasan ng galit nito. Tuwing nalalasing ang kanyang stepfather, si Yeon-gyu ang palaging pinupuntirya ng pang-aabuso. Kahit galit ang kanyang ina, hindi pa rin ito naglalakas loob na magsalita. Natatakot siyang magalit ang kanyang makasariling asawa at baka siya naman ang mapagbuntunan nito. Kaya sa tuwing may nangyayari, nagpapanggap na lamang siyang walang naririnig. Hindi alam ng stepfather ni Yeon-gyu at maging ng kanyang ina na kaya niya binugbog ang lalaki ay upang protektahan ang kanyang kapatid na hindi niya kadugo. Kahit hindi sila tunay na magkapatid, palaging pinoprotektahan ni Yeon-gyu si Hayan. Dahil dito, itinuring din siya ni Hayan bilang tunay na kuya. Pinilit si Hayan ng kabilang lalaki na magnakaw ng mga gamit ng mga babae. Ginagamit niya ang mga iyon upang masiyahan ang kanyang maruruming pagnanasa. Nang malaman ito ni Yeon-gyu, labis siyang nagalit. Nagpasya siyang gumanti para kay Hayan. Ang insidenteng ito ang naging simula ng mas malaking problema kalaunan. Hindi inaasahan, napilitan si Yeon-gyu na huminto sa pag-aaral dahil sa nangyari. Araw-araw siyang nagtrabaho ng iba't ibang sideline upang mabayaran ang hinihinging kompensasyon. Ngunit ayaw pa rin siyang tantanan ng siga. Masama talaga ang ugali nito kaya hindi ito tumigil sa paghihiganti. Napansin ng isa sa grupo ang mga pasa sa katawan ni Yeon-gyu at agad nitong nahulaan na kagagawan iyon ng kanyang stepfather. Pagkatapos nito, lalo pa nilang kinutya si Yeon-gyu. Nais ni Yeon-gyu na mabilis na matapos ang problemang ito. Kaya agad siyang nakiusap sa may-ari ng tindahan na maibigay sa kanya ng advance ang kanyang sahod. Ngunit hindi siya tinulungan at sa halip ay pinagtawanan pa siya ng kanyang amo. Tinanong ng boss si Yeon-gyu kung bakit hindi siya humingi ng pera sa kanyang ama. Galit na sumigaw si Yeon-gyu at sinabing hindi dapat malaman ng gago na iyon ang tungkol sa problemang ito. Hindi sinasadyang narinig ni Chi Jian ang usapan habang kumakain siya roon. Matapos niyang kumain, sinadya niyang manatili upang mas makilala pa ang binata. Dahil sa narinig niyang usapan, napagtanto ni Chi Jian na maraming pagkakatulad si Yeon-gyu sa dati niyang sarili. Pareho silang dumaan sa masakit at desperado na karanasan. Pakiramdam ni Chi Jian ay matagal na niyang kilala si Yeon-gyu. Tinanong niya si Yeon-gyu kung kailan ito lumipat doon. Ikinwento naman ni Yeon-gyu na doon na siya lumaki. Tulad ng inaasahan ni Chi Jian, lumaki nga si Yeon-gyu sa isang miserable at mapang-abusong kapaligiran. Isa rin siyang walang kalaban-laban na tao, katulad ni Chi Jian. Kinabukasan, nagpasya si Chi Jian na utusan ang kanyang mga tauhan na bigyan si Yeon-gyu ng regalo na nagkakahalaga ng 60 milyong won. Pinaalalahanan siya ng kanyang tauhan na hindi na dapat bumalik si Yeon-gyu upang makita sila. Kahit hindi nito naiintindihan kung bakit ganoon ang ikinilos ng kanyang leader, wala siyang choice kundi sundin ang utos. Ngunit ang hindi inaasahang regalo na iyon ay hindi naging kasing ganda ng inaasahan. Kahit nabayaran na ni Yeon-gyu ang settlement money, pinagalitan pa rin siya ng kanyang ina. Inakala nitong may ginawa siyang ilegal upang makakuha ng ganoong kalaking pera. Kalaunan, isinumbong ng lalaking binugbog ni Yeon-gyu ang lahat sa kanyang stepfather. Nang malaman nito ang nangyari, nagalit ito dahil naniniwala siyang may itinatagong pera si Yeon-gyu. Dahil dito, kumuha siya ng pamalo at tangkang hampasin si Yeon-gyu. Natakot si Yeon-gyu at agad na tumakbo palayo, ngunit aksidente siyang nadapa.
Nasugatan ang kanyang mukha ng basag na bahagi ng flower vase at nag-iwan ito ng peklat sa kanyang mukha. Mas masakit pa roon, matapos masugatan si Yeongju, hindi na siya mukhang maamo tulad ng dati. Ginamit iyon ng may-ari ng tindahan bilang dahilan upang tanggalin siya sa trabaho. Sa puntong iyon, lubos nang nawalan ng pag-asa si Yeongju. Hindi na siya makapasok sa paaralan kaya hindi rin siya makauwi sa kanilang bahay. Nawalan pa siya ng trabaho. Binaliwala ni Yeongju ang babala ng tauhan ni Chi Jian at nagpasya siyang puntahan si Chi Jian sa pag-asang makakahanap siya ng bagong trabaho. Si Chi Jian ay isang veteranong gangster kaya ayaw niyang tahakin ni Yeongju, isang batang lalaki pa lamang, ang parehong landas na dinaanan niya. Dahil dito, tinanggihan muna ni Chi Jian si Yeongju. Ngunit dahil wala nang ibang mapuntahan si Yeongju, nagmakaawa siya kay Chi Jian. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Chi Jian ang mahabang sugat sa mukha ni Yeongju. Naisip niya na mahihirapan nang umiwas ang batang ito sa madilim na landas na iyon. Kaya nagbago ang isip ni Chi Jian at nagpasya siyang kunin si Yeongju. Ang unang leksyon ni Yeongju matapos maging gangster ay kung paano magnakaw. Tinuruan siyang magnakaw ng sasakyan at agad siyang isinabak sa aktwal na gawain. Ang unang target ni Yeongju ay ang delivery vehicle ng dati niyang pinagtatrabahuhan na restaurant. Kahit sobrang kinakabahan siya, matagumpay pa rin niyang naisagawa ang misyong iyon ng mag-isa. Pagkatapos nito, binago ng grupo ang itsura ng sasakyan. Ibinenta nila ang bagong ayos na motor sa mismong may-ari na nawalan nito. Pinayagan din nila itong hulugan ang bayad habang gumagamit ng napakataas na interes upang unti-unti nilang makontrol ang umutang. Matagumpay ding nagamit ni Yeongju ang paraang iyon laban sa dating may-ari ng sasakyan. Habang nasasanay siya sa bagong trabaho, lalo naman siyang naging komportable rito. Mas lalo ring inalagaan ni Chi Jian si Yeongju. Tinuruan niya ito na parang tunay na kuya na nagtuturo sa kanyang nakababatang kapatid. Mula sa pagluluto hanggang sa tamang pagkain, itinuro lahat ni Chi Jian kay Yeongju. Marahil dahil dumaan din si Chi Jian sa mahihirap at desperado na araw noon kaya gusto niyang tulungan ang batang ito. Nang tanungin ni Chi Jian si Yeongju kung ano ang pinakagusto niyang gawin sa hinaharap, matagal na nag-isip si Yeongju tungkol sa kanyang pangarap. Sa huli, sinabi niyang nais niyang makaipon ng sapat na pera upang madala ang kanyang ina sa isang tahimik na lugar kung saan sila maaaring mamuhay ng payapa. Ngunit sinabi ni Chi Jian na walang ganoong lugar. Kung mayroon man, matagal na sana siyang pumunta roon. Doon nalaman ni Yeongju na may iba pang tunay na boss sa likod ng grupo. May nakatatandang kapatid si Chi Jian na nagngangalang Jungbam. Si Jungbam ang tunay na makapangyarihan sa lugar na iyon. Upang palawakin ang kanyang impluwensya, sinampal ni Jungbam ang isang konsehal at sinabihang siguraduhing manalo ito sa eleksyon upang suportahan siya. Kapag nagtagumpay ang konsehal, tuluyan nang kokontrolin ng grupo ang buong underground world. Ngunit hindi naging madali ang pagpapapanalo sa konsehal. Bigla kasing lumitaw ang isang mapanganib na kalaban, bagay na ikinagalit ng husto ni Jungbam. Kaya iniutos niya kay Chi Jian na tapusin ang problemang ito. Inutusan ni Jungbam si Chi Jian na siguraduhing walang pagkakataong makatakbo sa posisyon ang kanilang kalaban. Ngunit iba ang pananaw ni Chi Jian tungkol sa sitwasyon. Para kay Chi Jian, kapag masyado silang padalos-dalos, mapapahamak sila. Ngunit kung magiging sobrang maingat naman sila, mahihirapan silang magtagumpay. Sa pagkakataong iyon, nagbigay ng ideya si Yeongju. Sinabi niya na maaari nilang sirain ang reputasyon ng kalaban gamit ang imahe nito. Nakita ni Chi Jian na dumating na ang pagkakataon kaya nagpasya siyang isama si Yeongju sa operasyong ito. Samantala, inutusan ng mga tauhan ni Chi Jian ang isang may utang na magpanggap bilang taxi driver. Walang kamalay-malay ang konsehal ng kalaban na grupo tungkol dito. Gayunpaman, iniisip ng taxi driver na mabuting tao ang konsehal. Kaya ibinunyag niya rito ang tungkol sa loan sharking na nangyayari. Narinig ito ni Yeongju, na nakatago sa trunk ng sasakyan, at agad niyang naramdaman na may mali. Pagkalabas ni Yeongju sa sasakyan, agad niyang pinatulog ang konsehal. Habang ginagawa niya iyon, bigla na lamang siyang napaiyak. Alam niyang sinadya niyang mapahamak ang isang inosenteng tao. Nagalit din si Yeongju sa driver dahil muntik nitong ibunyag ang sikreto.
Ngunit ang naging mabilis at matapang na aksyon ni Yeongju ang kalaunang tumulong kay Chi Jian upang makamit ang kanilang layunin. Gumawa si Chi Jian ng pekeng eksena at kumuha ng sensitibong mga litrato ng kongresista. Dahil dito, nahawakan nila ang pinakamahinang punto ng kalaban. Binigyan ni Chi Jian ng pera ang driver na may utang at nangakong bababaan ang interes nito. Ngunit hindi ibig sabihin ng pangakong iyon na hindi na ito kailangang magbayad ngayong buwan, at posible ring hindi mabawasan ang interes sa susunod na buwan. Ang mga pangako ng mafia sa ordinaryong tao ay walang halaga. Dahil sa matinding pressure mula sa mafia, naging desperado at lumalaban na ang lalaki. Nagalit si Chi Jian at binugbog ito. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga kamay na para bang normal na bagay lamang iyon sa kanya. Maging ang mga tauhang nakapaligid ay hindi nangahas magsalita. Nang makita iyon ni Yeongju, nagsimula siyang matakot. Naisip niyang umalis na sa organisasyon. Balak sanang sabihin ni Yeongju ng direkta kay Chi Jian ang kanyang desisyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, binigyan siya ni Chi Jian ng bonus. Napakalaki ng perang iyon, halagang hindi pa kailanman nakita ni Yeongju noon. Nagulat si Yeongju nang bigyan pa siya ni Chi Jian ng dagdag na pocket money. Dahil dito, muling nagbago ang isip ni Yeongju. Naisip niya na mabuting bagay pala ang magtrabaho sa ilalim ng ganitong leader. Pagkatapos, tinanong ni Chi Jian si Yeongju kung may iba pa ba itong gustong sabihin. Mabilis namang sumagot si Yeongju na wala na. Lubos siyang nagpasalamat. Hindi lang pera ang ipinadama ni Chi Jian kay Yeongju bilang kanyang tauhan. Pinaramdam din ni Chi Jian kay Yeongju ang isang uri ng hustisya. Dahil dito, inutusan ni Chi Jian ang kanyang tauhan na parusahan ang sigana ng api kay Yeongju. Ngunit dahil sa insidenteng iyon, nagsimulang magselos ang tauhan kay Yeongju dahil paborito siya ng kanilang leader. Sinampal pa nito si Yeongju. Ngunit hindi iyon pinansin ni Yeongju at nagpatuloy lamang siya sa pagkain ng kanyang fried chicken. Nasaksihan ni Jungbom ang tagpo na iyon. Naging interesado siya kay Yeongju at nagpasya siyang mas gamitin pa ang binata. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ang tuluyang sumisira kay Yeongju. Pagkatapos noon, muling nagpunta ang dating may utang kay Chi Jian at nagmakaawang ibalik ang kanyang motorsiklo. Kung hindi raw iyon maibabalik, mawawala ang tanging paraan niya upang kumita ng pera. Hindi lamang siya walang pambayad sa utang, wala rin siyang perang pambayad sa gastusin sa ospital ng kanyang anak. Tahimik lamang na inilabas ni Chi Jian ang sigarilyong kanyang hinihit-hit. Pagkatapos, tila baliw na inumpisahang iuntog ng lalaki ang kanyang ulo sa mesa ng opisina. Gusto na raw nitong mamatay upang hindi na niya kailangang bayaran pa ang kanyang utang. Mabait pa rin si Yeongju kaya pinigilan niya ang lalaki sa ginagawa nito. Kinagabihan, palihim na ibinalik ni Yeongju ang motorsiklo sa lalaki. Pag-uwi niya, ikinwento niya kay Hayan ang lahat ng nangyari, ngunit biglang dumating ang kanyang stepfather. Hindi pa rin ito nagbabago. Araw-araw pa rin itong lasing at kay Yeongju pa rin ito ibinubuhos ang galit. Samantala, pilit namang pinoprotektahan ni Hayan si Yeongju. Nang tumakbo palabas ng bahay si Yeongju, nakita niyang binubuksan ng mga gangster ang pinto. Pagkatapos, pumasok din si Chi Jian. Galit na tinanong ng kanyang stepfather kung sino ang mga taong iyon at ano ang pakay nila. Ngunit walang sinabi si Chi Jian at tiningnan lamang siya. Bigla namang natakot ng husto ang stepfather at tuluyang nahimasmasan dahil alam niyang maaaring gantihan siya ng grupo. Kilalang kilala si Chi Jian sa ganoong klaseng paghihiganti. Nabunyag ang ginawa ni Yeongju. Bilang leader, may sarili ring mga patakaran si Chi Jian kaya nagpasya siyang turuan ng leksyon si Yeongju. Wala nang nagawa si Yeongju kundi ang magtiis at hintayin ang parusang ipapataw ng kanyang leader. Pinapakalma ni Chi Jian si Yeongju at sinabing matatapos din agad ang lahat. Kailangan lang daw niyang tiisin iyon at magiging maayos din ang lahat. Sa mundo ng underworld, may kapalit na gantimpala at parusa ang bawat kilos. Kung hindi magiging mahigpit ang leader, mahihirapan siyang mapasunod ang kanyang mga tauhan sa hinaharap. Nang akmang bubunutin na ni Chi Jian ang isa sa mga kuko ni Yeongju, napahinto siya sa nakita niyang sakit at pagsusumamo sa mukha ng binata. Naalala ni Chi Jian ang sarili niyang karanasan noon. Naramdaman ni Chi Jian na hindi na niya kayang ituloy iyon. Napagtanto niyang masyadong kahawig ni Yeongju ang kanyang dating sarili. Dahil dito, hindi niya nagawang saktan si Yeongju.
Sa halip, inilagay ni Chi Jian ang sipit sa sarili niyang daliri at siya mismo ang bumunot ng sarili niyang kuko. Ginawa niya iyon upang maintindihan ni Yeon-gyu na kung pipiliin niyang tahakin ang landas na ito, kailangan niyang tanggapin ang malupit na realidad nito. Sinabi ni Chi Jian na maaari niyang patawarin si Yeon-gyu ng isang beses, ngunit hindi niya ito mapapatawad habang buhay. Kaya kailangan pag-isipang mabuti ni Yeon-gyu ang bawat kilos niya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tila naging ibang tao na si Yeon-gyu. Napagtanto niyang isa itong laban para mabuhay, at kung hindi siya magiging sapat na malupit, siya mismo ang mawawala. May galit pa rin si Yeon-gyu sa dati niyang amo dahil hindi siya nito binayaran. Kaya pinuntahan niya ito upang gantihan. Nang tingnan ni Chi Jian si Yeon-gyu, tila nakikita niya ang sarili niya rito. Ipinaliwanag niya kay Yeon-gyu kung bakit mas espesyal ang pagtingin niya rito kumpara sa iba niyang tauhan. Noong bata pa raw siya, ginawa siyang kasangkapan ng kanyang tunay na ama para kumita ng pera. Pinipilit siyang sumisid sa lawa upang manghuli ng isda. Minsan, naaksidente siya at muntik ng malunod, ngunit maswerte siyang nailigtas ng isang mangingisda. Gayunpaman, nabali ang isa niyang daliri dahil sa kawit habang inililigtas siya. Pagkatapos mailigtas si Chi Jian, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit sa loob ng 3 oras na pagkawala niya ay hindi man lamang siya hinanap nito. Ngunit wala talagang pakialam ang kanyang ama sa kanya. Sa halip, sinabi lamang nito na bumalik siya sa tubig at magpatuloy sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya si Chi Jian na sumama sa mangingisdang nagligtas sa kanya, na siya na ngayong kanyang leader. Dahil dito, napagtanto ni Jungbom na ang buhay ni Chi Jian ay parang isang isda lamang, palaging nakakawit at hindi makawala. Samantala, biglang umatras sa eleksyon ang konsehal sa harap ng publiko. Labis itong ikinagalit ni Jungbom. Isinama ni Chi Jian si Yeon-gyu upang bawiin ang pera at pagbayarin ang konsehal sa ginawa nito. Ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Yeon-gyu sa isang marahas na gawain. Natatakot siya at hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Ngunit alam niyang kapag hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho, maaari rin siyang mawalan ng isang daliri sa kamay ng mga gangster. Kaya napilitan siyang maging malupit. Habang pauwi sila dala ang pera, naaksidente ang kanilang sasakyan. Nang mapansin ng mga gangster na hindi bumabalik si Yeon-gyu, agad naghinala ang isa sa mga tauhan na tinangay nito ang pera at tumakas. Dahil dito, iniutos ni Jungbom na patayin si Yeon-gyu. Sinabi niya na kung patay na si Yeon-gyu, kailangang mahanap ng mga tauhan ang bangkay nito. Ngunit kung buhay pa ito, kailangan nilang magdala pabalik ng isa nitong daliri. Pagbalik ni Yeon-gyu, natuklasan niyang hinahabol na siya ng mga tao sa lahat ng lugar. Natakot si Yeon-gyu dahil nawala ang perang hawak niya. Kaya nagpasya siyang tumakas. Ang una niyang naisip ay isama ang kanyang ina. Ngunit agad siyang binabaan ng telepono nito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Chi Jian si Yeon-gyu. Bago pa man makapagtanong si Chi Jian, agad na sinabi ni Yeon-gyu na may sumisira ng palihim sa motorsiklo na kanyang ginamit. Matapos magsalita ni Yeon-gyu, nanatiling tahimik lamang si Chi Jian. Naghinala siyang isa sa kanyang mga tauhan ang may kagagawan nito. Ngunit sa totoo lang, ang may gawa noon ay ang lalaking umutang ng pera dahil sa desperasyon. Palaging iniisip ni Chi Jian ang kapakanan ni Yeon-gyu. Kaya nagplano siyang tipunin ang lahat ng kanyang pera upang matulungan si Yeon-gyu na mabayaran ang nawalang halaga. Pagkatapos nito, tinulungan ni Chi Jian si Yeon-gyu na magpaliwanag kay Jungbom. Ngunit ikinagalit ito ng isa pang tauhan ni Chi Jian. Tinanong ni Chi Jian ang tauhan kung siya ba ang sumisira sa motorsiklo na ginamit ni Yeon-gyu. Agad naman itong tumanggi, ngunit napakayabang ng kanyang asal. Dahil dito, binugbog siya ni Chi Jian upang ipaalala rito kung sino talaga siya sa organisasyon. Sa pagkakataong iyon, pumunta si Yeon-gyu sa tindahan ng dati niyang amo na may balak magnakaw ng pera.
Dumaan din siya sa restaurant ng kanyang ina upang kumuha pa ng dagdag na pera. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang halaga. Lubos nang nawalan ng pag-asa si Yeongju at napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang mamatay. Kaya nagpasya siyang puntahan agad si Chi Jian. Determinado si Yeongju na putulin ang isa niyang kamay bilang kabayaran. Mahigpit na hinawakan ni Chi Jian ang kutsilyo. Ngunit nang makita niya ang kabaliwan sa mga mata ni Yeongju at ang higpit ng pagkakahawak nito, naintindihan niyang tuluyan nang nawalan ng katinoan si Yeongju. Nagmamakaawa si Yeongju kay Chi Jian na pakawalan na siya. Sinubukan siyang hampasin ni Chi Jian upang magising siya sa katotohanan. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na sa tamang pag-iisip si Yeongju. Ang gusto na lamang niya ay matapos na ang lahat. Naalala niya ang kanyang stepfather na palaging umaabuso sa kanya. Dahil mahina siya noon at walang lakas ng loob na lumaban, tiniis niya ang lahat hanggang ngayon. Biglang sumabog ang matagal ng kinikimkim na galit ni Yeongju at ibinuhos niya ito kay Chi Jian. Ngunit nang tumalsik ang isang patak ng dugo sa mukha ni Chi Jian, biglang natauhan si Yeongju. Agad niyang itinigil ang marahas niyang ginagawa at inalis ang kanyang kamay mula kay Chi Jian. Naging ganoon kabaliw si Yeongju dahil desperado siyang makatakas sa walang pag-asang buhay na kanyang kinasasadlakan. Naunawaan ni Chi Jian ang nais ni Yeongju. Napagtanto ni Chi Jian na siya mismo ang humila kay Yeongju sa maling landas, at napagod na rin siya sa patuloy na pananakit at pagpatay sa iba. Gusto ni Chi Jian na mabigyan si Yeongju ng buhay na tunay nitong gusto. Para sa kanya, ang pagpapalaya kay Yeongju ang tamang gawin. Ngunit alam niyang kapag hindi niya pinutol ang kamay ni Yeongju, hindi siya patatawarin ni Jungbom. Kaya hindi malaman ni Chi Jian kung ano ang dapat niyang piliin. Sa huli, hinawakan ni Chi Jian ang kamay ni Yeongju at sinabi rito na patayin na lamang siya. Sa ganoong paraan, matutulungan ni Yeongju pareho ang sarili nito at si Chi Jian. Sa huli, nakuha ni Chi Jian ang kanyang nais. Umalis si Yeongju habang puno ng sakit at pagdurusa. Hindi sinasadyang nakasalubong ni Yeongju ang tauhan ni Jungbom na papunta upang asikasuhin si Chi Jian ayon sa utos ng kanilang boss. Sa huli, umuwi si Yeongju na may planong tumakas kasama ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya roon, natuklasan niyang pinatay ito ng kanyang stepfather matapos bugbugin ng matindi. Nawala ang tanging kamag-anak na mayroon siya, pati na rin ang huli niyang dahilan para manatili. Kaya nagpasya siyang isama ang kanyang kapatid at tuluyang lisanin ang lugar na iyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro.